Something is bothering me, like an itch I can't seem to scratch. Why do I want to find that woman so badly? And who is she? I have a hunch, but I want to make sure first. I'm currently on my way to my father's estate. I need to know more about her, and I'm not going to stop until my father tells me the whole truth. My father greeted me with a smile as I approached the mansion. A strange smile tugged at my lips. He escorted us inside the house and asked the maid to bring us something to eat. What brought you here to my humble home, son? It seems to be very important for you to take a time out of your personal life to visit your old man, he said. I inhaled deeply and relaxed back on the couch. Do I have a half-sister? You forgot to mention to me from either my mother or from your Lewins? I'm curious to know the truth, Dad. I have this feeling in the pit of my stomach, and it bothers me that I can't explain it. After I accidentally bumped into that woman, something seemed off. I felt that spiritual connection between the two of us. I said. My father was deafeningly silent and averted, looking into my eyes, and he said nothing in response. I burst out laughing because I believed I'd found the answer I was looking for. As I glanced at him, I shook my head and then he began to talk. Son, I met a woman after your mother and I separated. We had a whirlwind romance when you were 9 or 10 years old, but it didn't endure. I suppose the last thing she said to me was that she was pregnant, but I didn't believe her. I was never convinced by her. If she was telling the truth, that child must now be at least 18 or 19 years old. Anya na ikinatawag ko. And hindi mo inalam ang totoo? Hindi mo inalam kung totoo ba na buntis siya at ikaw ang ama? Paano kung ikaw nga ang ama na ipinagbubuntis niyo noon, ha? Dad? Paano kung may kapatid nga pala ako at ngayon ay naghihirap at puro kalokohan ang ginagawa na maaari niya ikapahamak? Alam niyo, na noon pa man ay gustong-gusto ko ng kapatid. Pero nag-iisang anak lang ako dahil naghiwalay kayo ni mommy noon. Hindi niyo nga naisip ang nararamdaman ko noon pero tapos na yun, Dad. Hindi akong issue ngayon dito. Paano kung may anak nga pala kayo at napabayaan mo? Ha? Paano kung ang babaeng iyon ay kapatid ko pala? Ano ko at may nararamdaman akong sama ng loob sa aking ama. Gusto ko magalit sa aking ama dahil kung ang babaeng yun ay kapatid ko nga. Napaka-unfair naman ang nangyayari sa kanya ngayon dahil basta sa nakita ko na katayuan niya sa buhay ay lumaki itong salat. Hindi katulad ko na bata pa lamang ako ay may nakasubo na sa akin na kutsarang ginto. Samantalang siya, baka asin man ay wala sila sa loob ng bahay nila. Gusto kong magalit sa aking ama dahil hindi niya alam o inalam ang katotohanan. What if, Dad, ikaw nga ang ama na ipinagbubuntis niya? Paano, Dad? Kung yung nakita kong babae sa araw mismo ng kasal ni Eugene ay kapatid ko pala? Ha? Bakit hinayaan niyo na isang devout ay lumaki sa hirap? Ani ko nang may galit sa aking tinig. Hindi naman tayo sigurado kung kapatid mo nga ang nakaharap mo, Felix. Paano mo nasabi na kapatid ng isang taong hindi mo naman kakilala at noon lang kayo nagkita? Huwag ka muna magsalita ng ganyan dahil hindi naman natin kilala ang babaeng tinutukoy mo. May inis na ani ng aking ama kaya napapailing ako. Siya pa talaga may ganang mainis. Sa kanya na nga nanggaling na sinabi sa kanya ng babaeng iyon na buntis ito pero hindi niya pinaniwalaan. Coincidence lang ba na ganito ang nararamdaman ko sa babaeng iyon? At bakit ang mga mata niya ay katulad ng kulay ng mga mata ko? Ang point ng ilong niya ay katulad ng sa akin at hindi lang iyon. Pareho kaming square face. Lukso ng dugo, Dad. At ang kulay ng mga mata namin at ang mukha niya ay may pagkakahawig sa akin na hindi ko maunawaan kung bakit ko nakikita sa kanyang mukhang hugis ng mukha ko. Ngayon, Dad, tell me kung mali ba na mag-isip ako kung kapatid ko nga siya. Nagtama ang mga mata namin at nakita ko ang reaksyon ng mukha niya na tila ba kilala niya ako. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pagkagulat nang makita niya ako. Hindi ako maaaring magkamali, Dad. Kilala niyo ako. Marunong akong bumasa ng mata ng isang tao at nakikita ko sa mga mata niya ang galit sa akin. Galit na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Pero ngayon ay alam ko na. Marahil ay kilala nga niya ako. Alam niya na kapatid niya ako na nagtatamasa ng magandang buhay habang siya na may naghihirap kasama ang kanyang ina. Kung isa siyang tunay na devant, may karapatan siya sa kayamanan natin, Dad. Wika ko. Natigilan siya sa sinabi ko at napayuko sabay hinamos ng dalawang palad niya sa kanyang mukha. How old is she? Tanong ng aking ama. Huminga ako ng malalim at ipinigit ko ang aking mga mata at inalala magandang mukha niya. Pagdilat ko ng aking mga mata ay tumitig ako sa aking ama na nakayuko pa rin. About 18 or 19 years old.
Sagot ko at nag-angat siya ng kanyang mukha. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata at ngayon ay nakikitaan ko na rin siya ng pagkasabik na hindi ko naman nakita kanina. Fidelit na siya di magiba. Siya ang babaeng tinutukoy ko. Alamin ninyo kung may anak nga ba kami at kung babae ba o lalaki. Ani ng aking ama kaya pagtingin ko kay Calvin ay agad naman siyang tumayo at nagtungo sa kanyang sasakyan. Pagbalik ni Calvin ay may dala na itong isang laptop at naupo muli sa sofa. Ilan pa sa keyboard ang ginawa niya at hindi naman nagtagal ay sumandal na siya sa upuan at tumingin sa akin. She died 4 years ago of cancer. Ani Calvin ay kinagulat ng aking ama. Maging ako ay nagulat. Ibig bang sabihin ay mag-isa na lamang siyang namumuhay? Mas lalo tuloy ako nakaramdam ng pagkahabag sa kanya dahil napakabata pa niya upang makaranas ng hirap. She has a daughter who just turned 18 a month ago. And her name is Michelle Salmon de Magba. Wika ni Calvin na ikinagulat ng aking ama, pero hindi ako dahil simula pa lang ay naramdaman ko nang may koneksyon kaming dalawa. Wow, see that, Dad? Michelle Salmon de Magba. Simon Devant ang pangalan mo. Sa tingin mo, Dad, saan kaya galing ang Simon? Nasa akademya. Pangaasar ko. Natahimik naman ang aking ama at hindi makapagsalita agad. Basta din dito ay wala namang magulang na Leticia de Magiba at solong anak lamang sa Leticia. So ibig sabihin ay uli lang lubos na si Michelle dahil wala namang asawa o kasintahan ng kanyang ina noong nabubuhay ito. Basta din dito, 14 years old lang, si Michelle ay namuhay na siya mag-isa. Bro, marahil ay doon siya tumitira sa babaeng tinutukoy mo na kasama niya. Ang babaeng yun ang dapat nating alamin ng pangalan upang mapuntahan natin siya. Ani Calvin. Find your sister, Felix. Nautal na ani ng aking ama. Kahit hindi mo sabihin sa akin ay hahanapin ko siya, Dad. Dahil nasa bingit ng kapahamakan ng buhay niya kay Eugene. Napagtripan lang naman niyang pigilan ang kasal ni Eugene at ni Grace at sinabi niyang buntis siya at si Eugene ang ama. Wika ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ng aking ama. Buntis ang kapatid mo? Gulat na tanong niya. Natawa ako dahil ngayon ay sinasabi niya ang salitang kapatid ko ang babaeng iyon, samantalang kanina ay huwag daw akong pasisiguro. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari kaya maging siya ay napapailing na lang din. Mukhang makakalukuhan ang isang iyon at kailangan na namin siyang mahanap. Kung gayon, ipinag-uutos ko na hanapin ninyo si Michelle Salmon de Magiba at dalihin niyo siya dito na ligtas. Siguraduhin ninyo na mahanap ninyo siya bago siya mahanap ng mga tauhan ni Eugene. Ani ng aking ama, nakikita ko sa kanya ngayon ang pagkasabik. Maging ako'y nakakaramdam ng katuwaan na hindi ko maipaliwanag. Humugot ako ng malalim na paghinga dahil ang puso ko'y naguhumiyaw sa katuwaan sa isiping may kapatid nga ako at babae pa ito. Nagsikilusan naman ang mga tauhan ng aking ama na nakatayo lamang sa may pintuan ng mansyon niya. Napatingin ako sa aking ama nang muli itong magsalita. Calvin, gusto ko makita ang mukha ni Michelle. Makikita mo ba ang kahit na anong larawan niya? Pakiusap, iho. Ani ng aking ama sa aking kaibigan. Ngumiti naman si Calvin at tumango sa aking ama at nagsimulang magsalita. Tito, kung may social media siya, ay makikita natin ang itsura niya. Bigyan niyo po ako ng ilang saglit at susubukan kong hanapin ang kahit na anong makapagbibigay sa akin ng kahit na anong larawan niya. Wika ni Calvin. Bigla ko namang naalala ang CCTV sa loob ng simbahan at sa labas nito. Sa pamamagitan ng bawat CCTV ay mahahanap namin ang kinaroroonan ni Michelle, katulad ng ginawa ni Ava noon upang mahanap namin si Colleen. Ang CCTV, Calvin. Check mo ang CCTV sa simbahan at sa labas dito. Siguraduhin mo na mabibigay mo sa akin ang kasagutang hinahanap ko. Wika ko. Tumango naman agad siya at nagsimula ng ihak ang CCTV sa loob at labas ng simbahan upang makita niya ang mga nangyari noong araw ng kasal. Hindi ito madali dahil ilang araw na ang nangyari. Bigyan niyo ako ng konting panahon upang mabigyan ko kayo ng magandang kasagutan. Wika ni Calvin. Huwag mong hintayin tawagan ko sa Evan. Ani ko. Napatingin siya sa akin at nagsalubong ang dalawa niyang kilay. Ngumisi naman ako ng pagkakaya mas bumilis ang pagtitipan niya. Alam kong hindi madali ang pinapagawa ko sa kanya pero kailangan niyang madaliin dahil hinahanap na din siya nila Eugene. Kung totoong kapatid ko nga siya, hindi ko hayaang madantayan ni Eugene kahit na dulo ng hibla ng buhok nito dahil ako ang makakalaban niya. Here, tingnan niyo dito. Napakaganda naman pala ng kapatid mo, Felix. Tama ka. Pareho nga kayo ng mata at ang tip ng ilong ninyo iisa. Pangahan din siyang katulad mo, although mas kawig siya ng iyong ama. Ani Calvin kaya naman lahat kami ay napatingin sa screen ng kanyang laptop.
Tama ang sinabi niya na napakaganda ng kapatid ko at mas kamukha nga siya ng aking ama. Kaya ngayon ay sigurado na kami na isa nga siyang Devant. Wow, ang gandang babae ng kapatid mo, bro. Wala pang ayos yan. Tingnan mo ang kasama niya. Hindi ba siya ang babaeng kasama niya sa simbahan? Ani naman ni Nathan. Napatingin ako sa kasama nitong babae. Napakunot ang noo ko dahil kulot ang nakita ko sa simbahan at ang isang ito ay straight ang buhok. Pero ang mukha nito at ang kulot na babae ay iisa. Ibig sabihin ay nakawig ang babaeng iyon nang makita ko o nagpakulot ng buhok. Aalamin ko kasi ng babaeng kasama niya. Hindi naman mahirap gawin iyon. Ani Calvin at muling nagtipa sa keyboard ng laptop niya. Ibig sabihin ay may babae ng apo sa lolo? Matutuwa iyon dahil gustong-gusto niya na magkaroon ng apong babae. Pero kahit sa apo sa tuhod ay puro lalaki ang binibigay sa kanya. Quadruplets na lalaking anak kay Harold at 3 lalaking triplets sa akin. Sigurado matutuwa yun kapag nalaman niyang may kapatid kang babae, Felix. Ani naman ni Henry. Napatingin ako sa aking ama. Tahimik lamang ito habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Michelle. Napapangiti naman ako dahil nakikita ko sa kanya ang katuwaan at pagkasabik na makita ang babaeng nasa larawan. Alamin niyo ang pangalan ng kasama niya at simulan agad din niyo ang paghahanap. Ani ng aking ama na hindi inaalis ang pagkakatitig sa larawan. More questions, Dad? Wika ko nang papatayo na sana ang aking ama kaya umupo itong muli at tinitigan ako. Anong sekreto ni Lolo at ni Colleen? Ani ko. Nakita ko ang pag-ikot ng mga mata niya at hindi na makatingin pa sa akin. Dad, I'm asking you. How come you can't look at me in the eyes? Ani ko. Sa totoo lang ay si Lolo lamang ang naiisip kong pwedeng kausap ni Colleen sa phone. Wala naman siyang lolo na dahil patay na ang mga ito. Sa tingin ko tinatarget ni Lolo ang mga fear namin magkakaibigan. Kasabwat ang babaeng pakakasalan ko gamit ang kanyang paglilihi. Si Henry na bata pa lamang kami ay may phobia na sa palaka. Si John namuntik ka ng malapa na buwaya noong kami ay elementary pa lamang. Kaya lahat ng lizard para sa kanya ay buwaya. Ako naman ay takot sa kahit na anong malalaking lizard dahil kinagat ako ng isang malaking carnivorous lizard noong nasa Las Vegas kami. I was 13 years old that time at hindi ko yun makakalimutan dahil hanggang ngayon ay pinapaalala ito sa akin ng isang pilat sa aking binti. Kausapin mo na lang si lolo mo. Wala naman akong kinalaman sa mga kalokohan ng lolo mo. Ani ng aking ama kaya natawa ako. Kung ganoon ay tama ang hinala ko. So, si lolo at si Colleen ay pinagkakaisahan kami magkakaibigan. Narinig ko ang susunod nila sa Calvin. Ani ko na ikinatigil ni Calvin sa pagtitiba at napatingin sa akin. Alam mo na ba kung anong susunod nilang plano laban sa akin? Langya bro, ayusin mo yung asawa mo dahil alam ng lolo mo na takot ako sa ahas. Baka mami pati sawi ipahuli sa atin. Langya, patayin niyo na lang ako. Anya, nagtawa na naman ng malakas sa mga kasama namin dito pero hindi ako. Kailangan naming maisahan sa lolo at ang mahal ko. Manda ka sa akin mahal ko dahil sisiguraduhin ko sa iyo na nagkamali kang makapagsabuatan kay lolo. Ang parusa mo'y naghihintay sa iyo. Isang napakalaking ngisi ang gumuhit sa akin labi at lahat ng kaibigan ko ay nakatitig lamang sa akin. Nandito kami ngayon sa Laguna. Nandito rin ang mga kaibigan ko dahil sisimulan na niya ang plano nila ng lolo ko. Natatawa na lamang ako sa kanila dahil napag-isipan nilang gawin ito sa amin at gamitin ni lolo ang pagbubuntis ng mahal ko. Akala ko tuloy ay alien na ang nasa tiyan niya dahil sa kakaibang paglilihi niya. Yun pala, ang lahat ng ito ay gawa ni lolo. Mahal ko, may gusto sana akong hilingin. Huwag ka sana magagalit sa akin ha. Ito talaga kasi ang gusto ko subukang iluto sa adobo. Anya, habang lahat kami ay nandirito sa loob ng salas nila Andrea. Ipinatawag lang naman kami ng mahal ko dahil may gusto daw siyang ipagawa sa amin. May duda na ako pero hihintayin ko munang marinig mula sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin namin. Okay lang mahal, kaya nga kami nandito hindi ba? Ano bang gusto mo ngayon ha? At gagawin agad namin? Wika ko naman sabay ngiti ko sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na bistado na namin ang kalokohan nila ni lolo. Gusto ko kasi magluto ng sawa. Pero gusto ko na siya ang huhuli sa sawa. Anya na hindi ko na itinugulat pero si Calvin ay mabilis na tumayo at gulat na gulat sa sinabi ng mahal ko. What? No! Oh my freaking shit! There's no way I will be part of this! Malakas niyang ani at kitang-kita sa mukha niya malaking takot at pagkabahala. Napatingin naman ako sa mahal ko na may lihim ng ngiti pero nang mapansin niya na nakatingin ako ay biglang lumungkot ang kanyang mukha. Namula ang kanyang mga mata at nagsimula ng tumulo ang kanyang luha. Gustong gusto ko nang pumalakpak at isagaw sa kanilang lahat na best actress ang mahal ko pero hindi ko ginawa.
Calvin, kapag sinabi ng mahal ko na manghuhuli tayo ng sawa, yun ang gagawin natin. Ani ko kay Calvin na kulang na lang ay magwala. Mahal naman. Hindi ko naman sinabing kasama mo sila. Ang gusto ko sana kasama lang kayo pero si Calvin manghuhuli ng sawa. Siya lang mag-isa, please. Paglalambing ni Colleen sa akin. Mas lalong nagwala si Calvin kaya napilitan na siyang bitbiting palabas ni Henry at ni Simon. Huwag kang pumayag, Felix! Patayin niyo na lang ako! Malakas na sigaw ni Calvin. Mahal, ayaw yata ni Calvin. Malungkot na ani Colleen. Niyakap ko naman siya agad at tinalikan ko siya sa kanyang labi. Ako nang bahala sa kanya. Hindi naman kami lalayo dahil siguradong sa mga liblib na lugar dito sa Laguna ay marami kami mahanap na sawa. Ani ko, nagpaalam na din kami sa kanya at sumakay kami ng sasakyan. Sa halip na sundin ko ang sinabi ng aking mahal, ay nagpunta kami magkakaibigan sa Batangas dahil balita namin ay may bahay doon ang Agatha na kaibigan ni Michelle. Susubukan naming hanapin sila doon. Kung wala ay sa Davao kami pupunta dahil may lolo at lola ang kaibigan ni Michelle na si Agatha sa lugar na iyon. Pagkarating namin ng Batangas ay dumiretso na agad kami sa address na nahanap ni Calvin. Sa isang bayan sa mataas na kahoy sa Batangas. Nakarating naman kami sa lugar pero matagal na raw na hindi nagpupunta sa lugar na iyon si Agatha. Huling kita raw nila dito ay 10 taong gulang pa lamang si Agatha noon. Mas mabuting pumunta na lang tayo ng Davao. Kesa naman maghuli ng sawa. Ani Calvin, napangisi naman ako sa kanya at inaya ko na silang bumalik sa sasakyan pero sa halip na umuwi ay nagpunta kami ng Kakahuyan sabay gawing nasugbo. Nauna akong bumaba ng sasakyan. Si Calvin ay nanatili sa loob ng sasakyan at kahit na anong gawin namin ay ayaw niyang bumaba. Calvin, halika na at may sawa ka pang uhulihin. Ani ko, no, kahit barilin niyo ako dito hindi niyo ako mapapababa ng sasakyang ito. Galit niyang ani. Don't you get it? Ginagawa ito ni Lolo upang harapin natin ang takot natin at nasa atin na rin yun kung kakayanin ba natin o magpapadaig tayo sa takot. Wika naman ni Henry. Bakit ikaw? Hinimatay sa palaka? Sagot agad ni Calvin. Malakas na tawanan ang namayani sa lahat at maging ako'y malakas na tumatawa maliban lamang kay Calvin na nakayakap na sa kanyang seatbelt. Sumanyas ako kila Henry kaya naman ang apat sa kanila isiniksik ang sarili sa loob ng sasakyan upang parasahang mailabas si Calvin mula sa sasakyan. Dahil apat sila ay walang nagawa ang panlalaban ni Calvin sa mga ito. Itinali din nila ang kamay at paa ni Calvin at para itong isang sakong bigas na binitbit ni Simon sa kanyang balikat. Langyan nyo! Pakawalan nyo ako mga gago kayo! Felix! Magpaka-leader kang gago ka! Sagaw niya at isang malakas na tawa lamang ang isinagot ko. Simon, gagawin din ito sa iyo ni Princess Ellie kaya mag-isip-isip ka. Sigaw niya kay Simon. Okay lang bro, nakahanda ako dahil wala akong kinatatakutang hayop. Insekto, reptile o kahit na ano maliban lang sa mula sa buhay ko si Mary. Sagot ni Simon. Drama mo gago, ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ka sa tanga ka. Sagot agad ni John. Hindi naman kumibo si Simon dahil matagal na niyang alam na kasalanan niya ang lahat. Matagal din niyang alam ang ginawa niyang pagkakamali. Bro, mahal na mahal kita na parang kapatid. Tulungan mo naman ako. Sigaw sa akin ni Calvin kaya malakas na tawanan ang maririnig mula sa kanila. I love you too bro. Pero kailangan mong gawin dahil buntis ang asawa ko. Wika ko naman. Buntis nga si Princess Ellie pero hindi totoo ang paglilihin niyang ito. Maaring yung balot ay totoo pero lahat ng sumunod ay kulakuhan lang nila ng lolo mo. Nakita mo naman hindi ba? Pinakain nila kami ng bayawang pero anong ginawa nila sa natira ha? Ipinamigay lang nilang lahat kasi planado. Inis na sagot ni Calvin ay kinatawa ko. Lechon ang kinain namin kaya hindi ako magrereklamo ng kahit na ano. Wika ko. Lalong nagwala si Calvin na makarating na kami sa loob ng Kakahuyan. Ibinaba siya ni Simon at tumarap naman ako kay Calvin. Hindi ka tatakas kapag inalis na ang tali sa iyo. Dahil kapag ginawa mo iyan, ipapalit ko sa pwesto mo sa Avon. Wika ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Pilit ako nagpapakaseryoso upang wag niya akong mahuli na nagsisinungaling. Walang sino man ang makakapalit sa katapatan sa akin ni Calvin. Bro, biro lang yan, hindi ba? Anya, I shook my head and pursed my lips. Shit, sige na. Tanggalin na ninyo itong talit ako na bahalang umuli ng lintik na sawa na yan. Sigaw niya, kaya ngumisi ako sa kanya at tinanggal ko ang pagkakatali sa kamay at paa niya. Kami namang magkakaibigan ay naupo sa nakatumbang puno upang hintayin ang kaibigan namin hanggang sa makahuli ito ng sawa. Halos 2 oras na yata hindi pa rin bumabalik sa pwesto namin sa Calvin.
Kanina pa kami naghihintay ay wala pa din siya. Mukhang tinakasan na yata tayo ng mokong na yun ah. Tumatawang ani Henry. Kanina ko pa naisip yan. Siguradong tinakasan na niya tayo. Ani naman ni John. Hindi naman ako kumikibo dahil nag-iisip na rin ako na hayaan ba ni Calvin na mawala sa kanya ang rank niya dahil lang sa takot niya sa ahas? Hahayaan ba niya na mapunta nga kay Ivan ang pwesto niya sa grupo namin? Isang malakas na sigaw ang gumulat sa amin kaya lahat kami sabay-sabay na napatayo. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Calvin habang hawak ang gawing ulo ng sawa at ang katawang bahagi nito ay nakapulupot na sa kanyang katawan. May kalakihan ang sawa na ito pero hindi kayang saktan nito si Calvin. Malakas na tawanan mula sa amin ang maririnig lalo pa at natalisod si Calvin at gumulong sa lupa. Pero hindi pa rin niya binibitawan ang ulo ng ahas at hindi pa rin niya inaalis ang mata niya sa mukha nito. Huwag niyo akong pagtawanan! Tulungan niyo akong tumayo! Sigaw niya habang sa mukha ng ahas nakatitig. Actually, hindi ako takot sa ahas. Naalala ko nung bata pa ako. Nasa asyenda ako ni Daddy noon nang makahuli ng sawa ang trabahador niya at niluto ito sa ginataang maraming luya. Yun ang unang beses na natikman ko ang ahas. Mga panahong hindi pa ako takot sa malaking lizard. Lumapit ako kay Calvin at kinuha ko ang sawa niyang hawak. Pagkatapos ay isinalin ko ito sa sako na dala namin. Shit, hindi ka pala takot sa ahas? Gulat na ani James. Kumakain niya na sawa. Sabay na ani Nathan at Henry. What the hell? Gulat na ani naman ni Calvin. Natuwa ako dahil sa nakikita ko reaksyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, kung talagang iluluto nga ito ng tatay ni Andre ay kakain ako upang ipakita ko kay Calvin na wala siyang dapat na ikatakot sa ahas. Let's go. At may kakainin pang hapunan na sawa si Calvin. Pagbibiro ko. Bigla na lamang namutla si Calvin na tila ba papanawan na ng ulirat kaya tinapik ko ito sa balikat habang natatawa ako. Kung nagawa kong kumain ng sawa, magagawa mo din. Ani ko, hindi siya kumibo pero naririnig ko ang malakas na pagtibok ng puso niya. Pagkatapos nito, hindi natin alam kung sino sa inyo ay susunod ni Lolo pero tandaan ninyo, sumakay lang muna kayo upang huwag sumama ang loob ng mahal ko. After niyan, saka ako gaganti sa kanila ni Lolo ko. Wika ko. Maganda kayo dahil bukas na bukas ay pupunta naman tayo ng Davao del Sur upang hanapin ang Agatha na iyon. Kailangan ko mahanap si Michelle bago pa siya mahanap nila Eugene. Wika ko kaya tumango sila at tuluyan na naming nilisan ang kakahuyan. Halos alas 5 na ng hapon na makarating kami sa bahay nila Andrea. Ipinakita ko kay Colleen ang larawan ni Calvin na nakayakap ang sawa kaya tawa ng tawa ang mahal ko. At sa simple niyang tawa ay naguhumiyaw naman sa kaligayahan ng aking puso. Akin na yung sawa at ako na bahala dyan. Ani ng tatay ni Andrea. Alis na ako. Tinatawagan ako ng lolo ko dahil may kailangan pa akong gawin sa bahay nila. Sarado ang pipe ng lababo at akong inutusan ni lolo na gumawa nito. Ani Calvin sabay talikod. Mabilis namang humarang si Simon at Nathan sa pintuan at isang malaking gisang ibinigay sa kanya na labas lahat ng gilagid. Asar namang itinulak ni Calvin ang dalawa pero hindi naman niya matinag sa kinatatayuan ng mga ito. Kailan ka pa inutusan ng lolo mo na gumawa ng lababo? Paborito ka niya. Huwag mo nga kaming lokohin, Calvin. Manatili ka dito dahil may masarap tayong hapunan. Ani naman ni John. No, hindi ako kakain ng ahas, no? Wika niya. Gusto mo ba na itali ka namin sa silya? Ha? Ani naman ni James. Isang matalim na titig ang binigay niya kay James. Nilapitan ko naman sa Calvin at bumulong ako sa kanya. Kung hindi mo iisipin na ahas ang kinakain mo, mapagkakamalan mo itong manok. Trust me, bro. Hindi ka magsisisi. Bulong ko pero isang matalim na titig ang ibinigay niya sa akin na ikinatawa ko lang. Baby, punta lang kami sa labas nila Andrea. Papakuha lang kami ng mangga kila Kuya Jun. Nangangasim kasi ako sa mangga. Ani ng mahal ko. Gusto mo ba ako nalang kumuha? Kaya ko namang akyatin ang puno ng mangga. Umiling siya sa akin at ginusuan ako. Ayoko, baka mahulog ka pa. Saka gusto ko si Kuya Jun ang kukuha kasi kaya niya umakyat sa pinakatuktok kahit manipis ang sanga. Anya kaya tumango na lamang ako sa kanya. Napatingin naman ako kay Calvin na nakaupo na sa sofa na tila ba problemado at pasa ng mundo. Tumingin siya sa papalayong si Colleen at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Fine. Gagawin ko ito hindi para kay Princess Ellie o sa lolo niyo ni Henry. Gagawin ko ito upang harapin ang takot ko sa ahas. Anya kaya nag-high five silang lahat habang ako naman ay napangiti lang sa kaibigan namin.
Gusto kong isipin na tama ang ginagawa ni Lolo dahil kahit papaano ay nababawasan ang takot ko sa malaking lizard. Si Henry naman, kapag nakakakita ng palakang buhay, ay naiisip daw niya na daing na palaka ito habang malakas na tumatawa. Pero sana lang, after ng bayawak ay ipinaalam sana sa akin ni Lolo. Kung hindi ko pa narinig sa kuli na may kausap sa telepono, ay hindi ko pa malalaman na ang lahat pala ay kagagawa ni Lolo.